So what's up mga umag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, so dako tayo ngayon sa Pulo at ito yung nag-iisang request sa Pulo at shoutout kay Robert G. So shoutout sa tropa nating si Robert G na lagi nakasubaybay sa channel natin. Kaya big shoutout sa'yo, bossing Robert G. So sana patuloy yung pagsuporta mo sa channel natin hanggang sa lumaki tayo, no? Although yun, tayo, ano pa tayo, nasa growing stage pa rin tayo, 'di ba? Pero yun, so far consistent tayo at yun, maraming salamat sa lahat. At hindi lang kay Boss Robert G, sa lahat ng nanonood, viewers natin, subscribers natin, maraming salamat sa inyo. Sana ngayong 2025 patuloy, no? Tuloy yung pagsuporta nyo sa channel natin hanggang sa lumaki tayo, no? So, yun. B-side versus Charisma, ito yung unang battle na at ito yung unang battle ni Charisma sa hindi, mali. Sorry. Ito yung unang battle na re-reviewin ko sa Pulo na si Charisma yung babattle. Kasi na-review na natin si Charisma sa sa flip top no. So sa yung yung tournament nakasali siya, hindi pa natin nare-review yun. So baka this 2025 ma-review na natin lahat ng tournament ng Pulo. Di ko alam kung kailan, pero pilitin natin ngayong 2025. Pero ayun. Then si B-side, first time ko siya mapanood. So I think huwag natin patagalin to. Umpisa na natin to. B-side versus Charisma. Shoutout kay Robert G. Game. Tahimik lang ha. Yo! Tapos na ang ating paghihintay. Ang laban ngayon na nakakasado. Higit isang buwan na paghahanda, magkakalabasan na ng mga plano. Kung sino talaga may letra, praktisado. Sige, ikaw na yung garantisado. Pero huwag ka muna magpakahangal. Ang lapad ng pisngi mo, baka pwede pasampahan. Pero joke lang yun. Pulo game. Yung baka pwede pasampal, may yun, di ba? May ganun sa Facebook Tapos yung totoong sinampal talaga. Familiar ba kayo doon sa battle na yun? Hindi ko alam, parang sa classroom lang ginanap yun 'Di ba? Parang katuwaan tapos biglang pwede pasampal, tapos sinampal talaga. Alam niyo kung familiar kayo doon sa na yun, sa vid na yun. Pero wag ka muna magpakahangal. Ang lapad ng pisngi mo, baka pwede pasampahan. Pero joke lang yun. Pulo game? Yeah! Habang ikaw, game over. Kasi kung mabilis naman pala talaga yung bibig mo, dapat doon ka na lang sa ABS nag-reporter. Kasi hindi naman ba siya dito mabilis ang dapat lang mga letra mo may iintindihan. Kung binabase ang kagalingan, depende na lang yung kung gaano ba katindihan. Kasi mga letra mong baon, tapon. Di mo sinalo kaya naglaon. Di mo pinahawakan kapalaran mo kaya hindi sa'yo sumang-ayon. Masyado kang nagpakapante sa kalaban mo kaya tinangay ka ng alon, masyado kang nagpakampante pare. Kaya ikay mababaon. Kasi naman Ralph, hindi ka naman talaga marunong mag-rap. Saka lang naman sa dahil nakikiuso na rin, kaya kulang nga yung putahin na sangkap. Sige, bababrad, kasi mali ka ng larangan mo na inakyat. Kung akala mo matatalo mo ako sa laban, ito gitang daliri ko nakangarap. Sapagkat sa larangan na ito, parehas tayong bago. Ramdam mo ang ugali ng bawat tao. Kung di ka preparado, ikay tablado, di ka narapat sa tablado. Naulangan ka pa yata sa ensayo, kasi kung sumiksik walang espasyo, at kung ikay ugaling aso, hindi ka literal na edukado. Huwag kang gago. Sa nakakatanda sa iyo, matutong ang gumalang o rumispeto. Kung hinahangad mo yung sarili mo, makakamit mo yan sa ibang tao. At ako bilang kalaban mo, hindi ka lang masasaktan, makakapulot ka rin ng aral. Bawat bitaw mo ngayong burado kasi utak o ang sasapal. At may iba naman tayo. Alam niyo, ano daw? Laban mo, hindi ka lang masasaktan, makakapulot ka rin ng aral. Bawat bitaw mo ngayong burado kasi utak o ang sasapal. Utak o ang sasapal? Bawat tira mo burado. So medyo naguluhan ako sa linya na yun, okay? At may iba naman tayo. Alam niyo bang inada ko sa Facebook nito? Ganun siya ka-desperado makakuha ng info.
Hahalukayin talang buhay ko at gagawa ng mga pangit yan na kwento. Walang pinagkaiba sa bashi ng idol loons na keyboard warrior kung magkomento sa tabasin ng mga ulo bagong hasang itako na kasentro. Oo, wala nang pero-pero, talagang dugong mo ay dadanak. Wala kang mayakambag sa kultura kasi yung utak mo ay latak. Hindi mo ako matatakasan habang sa tungtungan nakaapak. Bawat rimang pinatanim ko sa pagbigkas sa iyong isip itatarak. Kahit pa naka-inosente ka, manalo ka dito, nakadepende na. Makalusot ka man sa una, sa pangalawa, hindi na pwede pa. Kasi round 1 ko na pinagandaan para sa kalaban na walang modong puta ragis. Sakto, ito na ang iyong katapusan. Takto sa kalendaryo, Oktubre 26. Time! Kalawang banat! Okay. Okay. Hindi nakuha ni B-side yung pinaka momentum niya sa battle. Ito, simple lang na na explanation sa round 1 ni B-side. Para sa akin hindi niya nakuha yung pinaka momentum niya dito, hindi tumama yung mga malalakas niyang kung meron man, no, kung meron mga malalakas na linya or kasi para sa akin hindi naging ganoon ka-effective yung mga linya niya, no, against Charisma. And ano pa? Ayun, hindi naging effective yung mga angles, yung mga references. Hindi niya nakuha yung momentum niya, naging dead air yung buong round 1 niya para sa akin. May konting stumble pa. So, ayun. Yun lang muna, no? Sana sa round 2 makabawi si B-side. Sana maging kahit paano maging effective yung mga angles or references na gamitin niya sa round 2. Pero sa ngayon, based sa nakita ko, based sa napanood ko, ineffective yun. And may maraming dull moments o dead air. So, proceed tayo kay Charisma. Tahimik. Unang banat, tahimik lang ako. Tangina rin mukha daw ang reporter. Pwes makitaas mga kamay. Saktong reporter ako kasi babalita ko mamaya kung paano kita pinatay. Di ba? So, ayun. Kumbaga yun yung hinahanap ko sa sa round ni B-side, yung isang haymaker na magbibigay talaga ng standard ng round niya. Magbibigay talaga ng momentum sa round niya. At nakita natin kay Charisma yun at rebat pa lang yun. Mamaya kung pwes makitaas mga kamay. Saktong reporter ako kasi babalita ko mamaya kung paano kita pinatay. Start mong kainin parang chichirya. Malapa daw yung pisngi. Alam mo bakit? Marami kami pagkain sa kalendarya. Sir Sharon yan, nakakainis ka. Nung nilabas mo yung poster, di ko yung inasahan. Yung Charisma, naging Charisma. O di ba di ko na yung pangalan? Yung S, naging letter Z. Pero akin na lang hinayaan. Dapat dinamihan mo yung letter Z kasi tutulugan ko tong kalaban. Tapos na. No? Inanap ko yung poster na ito, hindi ko makita Pero, ayun, sayang. Hindi ko nakita yung poster. Pero kung bago tayo mag-start, tinanap ko sa Facebook yung poster Nakita ko pa nga yung share ni Ralph, ni Charisma ni Ralph. Kita ko yung post niya. Yun, tapos na kagad, men. Tapos na kagad. Doon pa lang sereba. Tapos na yung battle. Parang continuation. Tain ang lakas ni Charisma doon. Doon pa lang sa Zay. Tutulugan ko tong kalaban. Tain, wala na, men. Gagan, lakas. Kasi tutulugan ko tong kalaban. B-side pangalan mo? Seryoso, pre? Puta, doon palang panalo na ako Nung nalaman ko bakit B-side yung pangalan, talagang nakakairita ba Sumali ng rap contest sa barangay. 2 minutes na lang, wala pa rin masulat na pangalan, B-side yung nilagay. Di ko tuloy malaman, Sir Sharon, kung magsasabi pa ako ng thank you. Kasi last trip, kung binigay mo na debut, sabi ko yung bigyan ako ng bars, tangina, tinapat ako sa venue. B-side yung magingay! Gago. Oo nga naman. Utak mo tataktakin kundi makuha sa pagpiga. Huwag mo ko tansyahin, ako rin karagatan, ikay timba. Kabaong mo, handa na rin, mamahinga ka na't mahiga. Yung B-side madaling pabagsakin kasi matagal na tong giba. B-side ginamit ang pangalan para umani ng katanyagan. Pwes gulpitong nasa harapan.
Huwag kang piling tandyan, baka kay akin tadyakan. Sir Shernan, pasensya ka na dyan. Kasi alam ko malungkot ka na naman. Habang ginigiba ko yan, naaalala mo yung masasayang nakaraan. Benta Balentong 5, kung tanda mo. Huling battle mo sa B-side. Ops, di ko binabalik yung kahapon. Pero sana sa laban, huwag kang bandwagon. Kung binigay mo na pagkain, madali lang itong malamon. Habang ginigiba ko yung B-side, mawawala ito pag lumaon. Sa aking pagbuelta siya'y Balentong, wala ng B-side na umaon. God. Nalalawigan, inyo sana itong malaman. Merong Jose Rizal University, pinapasukan ng mayaman. Merong Rizal Park, o diba, sikat yung natambayan. Talagang po Rizal, punong-puno ng kasaysayan. Yung pangalan niya, ginawang lugar. Ito yung B-side, yung lugar, ginawang pangalan. Tangina, gets ko na yung galawang talagang huli ka na, buddy. Di mo ako madadala sa kabubuhan na ginagawa mo sa marami. Si Rizal, may dulot sa bayan. Ikaw wala kang kwentang lalaki. Pwede mo gawing pangalan yung lugar, pero di magiging lugar yung pangalan kasi hindi ka bayani. Okay na. Putang ina mo. Minsan sa grupo mo, hindi lang ikaw yung laptop na pangalan. Yung isa mong kagrupo, pangalan, Pasakit ng 13 Caballero. Yung isa, Respeto. Puta, yung isang pangalan naman, Pilosopo. Tol, yung mga pangalan parang naisip lang habang nagiinuman. Pasakit, Respeto, Pilosopo. Anong problema nyo sa lipunan? Nung pinakinggan nga yung kanta nyo, wala akong masabi. Yung tugtugan pang swami, yung pangalan pang rally. Yung pangalan pang rally, pero ngayon, Tol, makikita nyo na kung paano ko tadurugin ako. Ako si Karisma. Makatan ng galing sa Mandaluyong, di marunong magbato pero marunong magpagulong. Umaasa na makilala, magkapangalan at umugong, ikaw di mo kaya na makatsamba ang kailangan mo katulong. Ako si Karisma, at sa akin ka napalapit. Hitman ng MM13, patay to sa akin kalabit. Pag nasiraan ng bait, malalasak mo yung pait. Round 1 pa lang, Tol, tiisin mo muna yung sakit. RNR ang kapalit, ito share na alam mo na, sino bibigyan mo ng damit. Tang ina mo, tapos na yung battle. Tang inang round 1 ni Karisma yan. Eto guys pinanood ko na lang talaga, no? Hindi na ako masyadong take down notes, no? Although di naman tayo naggagawa, no? Kumbaga, di na ako masyadong nag-comment, no? Wala men, sa rebat pa lang masasabi mo na enough na yun para mabura niya yung kalahati ng round ni B-side, tapos biglang ang dami niya pang, although yung B-side na pangalan kasi, alam naman natin na venue yung dati sa Flip Top, di ba? Ako, nag-expect na ako nagagawan talaga ni Karisma ng nameplay yun about dun sa venue. So, expected na yun, pero ang ganda ng pagkakagawa niya dun. Ganda ng pagkakagamit niya nung na yun, B-side reference na yun. Lalo na yung Rizal, no, Bayani, ginawang lugar, pinangalan sa lugar, pero ikaw lugar, pinangalan, ang galing nun. Ano pa? Ang dami, no? Hindi na para isa-isahin pa yon. Although may post siya ng konti, kita niyo naman, no? Pero kahit sabihin nating tanggalin natin yung isang haymaker niya, no? Sabihin natin, sige, wag na nating iskoran yung rebat. Ano lang, kung sakali lang, wag natin iskoran yung rebat. Yung buong returns lang. Tangina, 10 points pa rin yun, men. Kumbaga, nakakuha lang talaga ng buwelo si Karisma dun sa rebat kasi pasok 'di ba? O sige, sabihin nating wag natin sa sa returns tayo kumuha ng minus points. Sabihin natin yung B-side reference niya. Tanggalin natin yung buong schema na yon. Kahit tanggalin mo yon, bibigyan ko pa rin ng 10 points si B-side doon para sorry. Bibigyan ko pa rin ng 10 points si Karisma kasi puta, kita niyo yung buong concept, buong sulat ni Karisma para kay B-side. Masasabi mo na para sa kanya talaga yun, hindi pwedeng i-apply sa ibang kalaban yun Unlike kay B-side, yung mga banat niya, yung iba, pwedeng ibanat sa ibang MC. Tsaka, talaga ineffective talaga. Kita nyo yung kaibahan ng energy ni Karisma kay B-side sa salpukan ng round 1, di ba? Karisma, 10-7. Karisma yun. Round 2. Karisma, kalaban ng pangalan ko, tangina ang gulo. B-side, gago, hindi lang sa Flip Top, meron din dito sa Pulo. O, di ba, walang sumigaw? Kasi lahat sila sa'yo, boto. Okay lang naman yon, kasi uso na ngayon ng huradong mga bobo. Tapos, Karisma,
Putang ina mo, walang ganon. Sige, uwi. Simulan mo lang isoli ang hinarap mo na pantalon. Kasi hindi ka naman talaga uubra sa akin, mag-ensayo ka pa ng ilang taon. Hindi ko dadamay girlfriend mo kasi alam ko wala ka namang ganon. Kasi yun na ba yun? Tangina. Walang katigas-tigas, ang lambot. Halatang bading ka, pare. Mas magaling pa yata mag-rap dito yung mga napanood yung nakarakang laban eh. Yung may nagrarap na babae. Tapos feeling may muscle, ampaw naman yung katawan, halatang sa kanila batugan. Ang gawain mo lang naman kasi sa bahay nyo, kumain lang. Hindi mo nga kaya magluto ng ulam. Pwes tapos na lahat ng mga pasarap mo sa buhay, di mo na masolve tong problem parang sa matematika. Kasi sa liga ko naman to, kahit wala tayong chessboard, sa akin ay matika. Kaya ang boto ng hurado, syempre sa panalo, matik na. Sa sariling mobile mo lang kaya mong maging legend kasi sa ML, addict ka! Hindi ko naman connect kasi yung paglalaro mo ng ML pero hindi ko lang ma-approve. Pag maglalaro ka kasi, kumuha ka ng malinis na diskarte. Huwag ka umasa nanay mo ng pang-load. Habang yung tatay mo naghahanap buhay, ikaw pasarap habang yung tatay mo naghahanap buhay, ikaw pasarap, tutok sa cellphone mo ng Android, tamang trash talk sa kalaban, pag na-defeat naman, mukhang naka-recover na mongoloid. O diba ganyan ka-corny? Kaya dito sa pulo walang lugar. Ipunin mo pa ng gusto kasi kulang ang dala mo na bara na pang-asar. Kung ganyan lang kahina ang estilo mo, talagang di mo ako makakaya para papil ko sa ligang to, comedy bar, habang papil ko, action star. Kasi usapang gun bars, ako yung hitman para si Cesar Montano. Ayaw ko magduling-dulingan sa camera. Edu Manzano. Lahat na magiging pasaway dito sa pulo, ako magsisilbing tirador. Kasi sa battle ako yung maginong barumbado. Philip Salvador. Malayo ka pa lang sa pulka, di mo magagawang sa akin makalapit. Baril mo, papaikutin ko lang sa daliri ko. Lito lapid. Kung di mo na masikmura, tol, pwede ka na umalis. Kasi lahat naman na sinasabi ko dito, puro pambabola lang. Rudy Fernandez. Sobrang init ng laban, di na kailangan ng lighter para mag-apoy. Kasi sa laban, pag ako nagalit ay matigas. Mas maugat pa ako kay Manoy. O sige, sa'yo na yung Cavite. Akin ang Tondo. FPJ kahit wala akong patilya. Pagkatapos ng laban na to, tatawagin mo akong idol. Robin Padilla. O ngayon, alam mo na para kinakapagsapakan sa akin na walang referee. Matatalo mo ako sa comedy pero hindi sa delivery. Fuck you, G. Alam ko naganda ka sa laban pero di magpapaubaya to. Ibahin mo ako sa mga nakaraang laban mo na puros nagpabaya, bro. Masyado mo ako minaliit yun ng maling inakala mo. Ngayon mo sabihin sa round 2 na kaya mong higitan mga nakaya ko. Okay. So, mas malinis. Mas malinis yun. Mas maayos yung mga latag ng references. Yung Rudy Fernandez, Lito Lapid, Robin Padilla. Okay, maganda yun. Kaso, maganda yun ha, maganda yung latag nun. Kaso hindi ko siya masyadong magets kung bakit ganun yung yung ginawa niyang reference. 'Di ba? So, hindi ko mapag-connect kung yung mga metapora niya, no? So, nagbibigay siya ng doon. Papaikuti ko lang yung baril sa daliri ko, Lito Lapid. So, hindi ko na kasi masyado na abutan yung mga ganong Hindi ko na abutan yung mga yung mga artista na yon. Kilala ko sila, pero yung mga movies hindi na. Kaya siguro hindi naging swak sa panlasa ko yon. So, yun, okay sana, maganda naman yung latag. Maganda pero nakikita ko si Shernan, medyo napapaisip din siya na, 'di ba? Parang ganun din. Yun din yung thoughts niya na yung parang yung connect sa basta parang ganun, no? Yung nakikita ko kasi sa nakikita ko sa mukha ni Shernan. Titignan ko si Shernan nakakunot yun, no? Parang di rin niya maintindihan yung iba. So ayun, yun lang. Pero mas okay tong round 2, mas maganda yung latag, mas malinis, tuloy-tuloy. Pero pa rin laylay pa rin siya, no? Hindi pa rin kumokonekta kay Charisma yung mga, 'di ba? Nag-i-spit siya ng mga lines niya, pero hindi tumatama kay kay Charisma ganun 'di ba? So yun, kay Charisma tayo, pakinggan natin. Para kay Charisma tayo. Hindi ka pa sumigaw, parang medyo napaos. Binanggit mo yung mga action star, pareho lang kayo kasi matagal na kayong laos. Ano pag sinabi mo? Nakalimutan ako. Yun, ang dami niyang sinabi, di ba? Talagang hindi pa siya nahuhubog. Namatay yung ilaw, patay yung ilaw, gusto na matulog.
Yun na ba yung pinakabara mong sagad? Tangina, nagmukha akong hari na binabata yung alagad. Sir Shernan, sana yung kalaban ko sa pagsulat hindi tamad. Sa madaling salita, gusto ko taga-flip top na agad. B-side, pero pangalan nung hinayupak, Angelbert. Tangina, Angelbert. Angelbert, walang tamis, walang bangis, hindi ka risk taker. Pag inabot ka ng fish, ikay walis, walang peace. Later, ako malaluwis. Pag bumiyak, walang daplis dito kay Miss Angel. Paano ko mamamatay? Magic lang yung pagsaksak at pag-alis ng Chris Angel. Angelbert, so palayo mo pala, Anghel. Angelbert, so palayo mo pala, Anghel. Welcome, Anghel. Kala nyo nag-choke, di nyo ata nahalata. Sabi ko, welcome, may dumaang Anghel. Di mo na ako nagsalita. Kayang tumugis ng kalaban gamit lapis at papel. Maririnig on camera, di ko kailangan ng lapel. Angel ba tong si Lucifer? Pesrekta ka sa hell. Ako Diyos ng battle rap, ba't ako matatakot sa anghel? Sige, ikaw na yung anghel. Ako na yung demonyo sa laban, ako na yung maduga. Parang puti, laban sa itim, ngayon nagkasagupa. Pero parang Mariah Carey lang, kasi angels cry. Sa pagluwa, walang hupa. Kahit ikaw yung anghel na anak ni Baby mapatay ka sa Muntinlupa. Oo, Muntinlupa. Alam ko na inyong naiisip. Ikukulong ko sa himlayan hanggang siya ay mamilipit. Pero nasan daw yung higaan at himlayan? Sabi ng utak niya makitid. Pwesto ang pera para sa higaan, ito ang aking pambilibid. Bilibid. Ito ang aking pambilibid. Yung pangalan ko masyadong basic. Ito yung mga itsura ng mga mukhang adik. Pasalamat ka na lang na yung pulo na tournament na isked doon sa susunod na taon. Kasi ito nagkataon na tinapat yun ngayon, puta ikaw unang malalaglag na parang Adamson. Sino naman yung itsura? Okay. Parang tinagtapat yung fanboy at artista. Rapper ka pala tol, kala ko panggap na rakista. Nakalagay sa FB, studied at DLSU. Uy, piling na sa lista. Pero pag natalo ka ngayong gabi, doon ka lang mawawala sa lista. Doon ka lang mawawala sa lista. Tingnan naman yung itsura tol, sir. Ang daming pwedeng itapat. Why did you choose me? Tama raw, napatayin ko tong pilit na magmulti. Walang score kung walang dubi. In short, kung walang star player, walang swerte itong UE. Ganito yung tsura ng puberty hits me so hard. Ikaw hits so hard, the puberty. Kahit i-add mo yung utak at ugali, yung mukha pang UFC. Hawak ko Ildefonso magkapatid and you will see kung paano ko iwanang abandonado tong UST. Utang inang references yan. Wala na, grabe naman. Iwanang abandonado tong UST. UAAP schools ginamit ko upang siya ay ginitan. Pero pito pa lang yun, ito yung pangwalo. Pito pa lang yun, ito yung pangwalo. Matalinong eskwelahan. Pagkatipunan nyo na lang itong aking katitigan, pagka-UP ko ng katawan, tignan nyo yung bangkay sa Diliman. Ano halimaw ba? Talagang halimaw pag hawak ko, Mike. Flip-top MC ko sa I'm a pro-like. Mandaluyong's best hitman, sniper on site. Sir, gusto kong kalaban, walang galang at heavyweight. Kaso tinapat nyo po, light. Kaso tinapat nyo po, light. At kung sasabihin mo, na walang connect yung paaralan sa laban na to, nagkakamali ka, boss. Sinadya akong gamitin yung eskwelahan kasi diba hindi ka nakapagtapos. Utang ina. Huling banat! Durog. Wala. Eto ulitin ko lang ulit. Tangin na pinanood ko na lang talaga. Papanoorin mo na lang talaga eh. Kasi sa early part ng round 2 pa lang ni Charisma, alam mo na kaagad na sa kanya yon, no? Alam mo na kaagad na puta, hindi na, I mean, aabangan mo na lang yung mga malalakas niyang punchline, malalakas niyang haymakers. Ayun na lang talaga yung aabangan mo. Ay na ganun yung ganun kalakas yung Charisma dito na parang parang pahinga na lang. Alam mo yun, parang ganito. Parang nagpe-perform lang ng kanta si Charisma tapos kada isang song pahinga siya. Tapos perform ulit ng isang song tapos pahinga. Parang ganoon na lang eh. Parang nagpapahinga na lang si Charisma pag parang round ni B-side eh. Kasi eto hindi naman sa
di naman sa dinidisrespect ko si B-side or di naman sa dinidisregard ko. Pero, ang layo nung pagitan ng sulat nila di ba? So, shoutout kay B-side kung mapanood mo man to, sana, huwag ka magalit, no? Pero, ano lang, parang opinion ko lang na sana mas maging creative, mas maging wise din sa sa pagpili ng mga angulo. Kasi yung kay Charisma, kita nyo naman, 'di ba? Sobrang effective, sobrang sunod-sunod Hindi lang talaga punchline Matatawag mo talaga na haymaker na kumbaga pag tumama sa yung linya na yon, tapos ka na. Parang ganun yung ang dami pa nun. Ang dami pang haymaker nun. So, na KO talaga, men. Alam mo yung yung One Punch Man na movie na anime. Puta, pag tumama sa yung suntok ni Saitama, tapos na di ba? Parang ganoon ang dami pa nun. Hindi lang isang haymaker yung pinapaulan ni Charisma dito, ang dami. 'Di ba? So, wala, papanoorin mo na lang talaga hanggang sa matapos siya, magre-react ka na lang talaga, yung facial expression mo, paano mo ma-absorb yung ganung linya. 'Di ba? Ayun. 10-7 pa rin to in favor of Charisma. So, that's 20-14. Round 3. Pahinga natin. Inalasing ka ba? Huwag ka masyadong mabangag. Nasa pulo pa lang tayo, gusto mo flip top agad. Tangkinan to, masyadong excite. Mali. Tangkinan to, masyadong excite. Halimaw daw siya, wala namang mic. Kung meron mang mic, subo mo na lang to. Kasi alam ko namang bastusan na lang to. Okay, round 3. Alam kong sa laban natin, ikaw'y naghanda. Pero sa pagplakda, ikaw ang nakatakda. Bawat bars mo, ako lalagda hanggang sa madalakat magtanda. Kasi ikaw daw yung pambato sa Cavite. Tanong ko kakaw ko saan banda. Di ka gwapo sa paningin ko gago, mukha kang tomboy na maganda. Sa kung mag-rap laging galit, mga nagmamagaling na may sakit. Makinis nga ang iyong mukha. Mukha namang bayag na laging ahit. Tagumpay di mo makakamit. Kahit mabilis ka pa na magbalik, baka nakakalimutan mong lahat ng nagmamadali sa pag-akyat ang siyang nadudula sa pagpanik. Nadudula sa pagpanik. Wala. Nadudula sa pagpanik. Siyang nadudula sa pagpanik. Nakakalimutan mo yung kasi matagal na akong di nagra-rap. Real talk yun, gago. Ngayon na lang uli. Tapos kukupalan lang pala ako nitong kalabang kong support na hindi patuloy. Pero dahil dyan ngayon, makakaranas ka sa akin ng pagkasawi. Para di ka masyadong malungkot, bibigyan na lang kita ng pamasahe pa uwi. Ito, 100 piso, pagkasya mo yan sa bus, jeep at tricycle. Sa susunod kasi, pag pupunta ka dito, magdala ka na lang ng sarili mong bicycle. Para naman iwas gas, tos, o total alam kong mahirap naman talaga mag-commute. Kaya lahat ng nakadalo dito sa Angeles Resort, isa lang masasabi ko, salute. Siksikan sa biyahe, lalo na kung mahina ka, talagang talo ka. Tapos uunahan mo pa sa mauupuan yung matanda, aba, tarantado ka. Magpaka-gentleman ka naman, iho, kahit di ka nagtatrabaho sa opisina. Magugulat ka na lang talaga sa mga ugali, lalo na pag malakas ang bumusina. Talagang ekis mga asal, lalo pag nakakwentro mo yung mga snatcher na adik. Mararamdaman mo ang pagkabanas parang sa EDSA ka na traffic. Pero chill ka lang, huwag magpanik. Lalo kung yung biyahe mo patungong impyerno. Kasi malas mo napasakay ka sa driver na kaskasero. O ngayon, nasan ka na? Dapat nung una pa lang ikay dumistansya. Lahat ng kalaban hahamakin ko kasi masama at tumatanggi sa grasya. Tapos na ang unang klase mo, hinahantay ka na ng sundo mo ng ambulansya. Isang patunay lang yan na nakaligtas ka nga sa commute mo, pero sa akin ka, na-disgrasya. Time! Okay, so nag-choke siya doon. Nag-choke siya, no? Tapos hindi niya totally nabawi, no? Yun yung sinasabi ko na sana sa next na battle na mapapanood ko si B-side is kita ko na yung improvement o mas malakas na compared dito. So, yun. Proceed na tayo kay Charisma.
1, 2, 3 ni B-side para sa akin. Yung round 2 yung pinakamalakas, pinakamalinis. Or masabi natin pinakamalinis. Round 3 naman yung pinaka-worst, no? Then, round 1 yung pinaka parang so-so lang, no? So, yun. Yung banat para kay Karisma. Tahimik lang. Yun na ba yung banat mo, tol? Wala. Nakakahiya naman. Dinamay mo pa yung mga pagnanakaw, snatcher. Ang lupit ha, base sa tunay na karanasan. Nakakatamad, walang kwenta yung linya mo. Kahit di ata ako magsalita ngayon, third round, panalo na ako. Time. Ulul, fuck you! Yo, kalaban ko si B-side. Alam mo ba, sa 3 linggong pag-research na bad trip ako sa'yo. Sabi niya sa FB, oh, kanta na lang kulang, rapper na ako. Ha? Kanta na lang kulang, rapper ka na? Tito Shernan, ano ba naman? Yung resume nito, walang laman. Ikaw yung dahilan kung ba't tayo nasasabihan ng rapper lang yung mga yan. Rapper lang kami? Ito rapper lang. Malayo agbat natin, dapat inalam mo yun. Ikaw sumusulat ka ng kanta para sa ako sumusulat ng kanta para sa lipunan na mapaggamon. Ikaw sumusulat ka ng kanta para masabing, "Pak, you haters, rapper na ako ngayon." Pero may bago siyang kanta. Yeah, nice naman. Title, isang pasada. O, di ba halatang pakul yan? Kasi after nung isang pasada niya na kanta, ayun, di na nasundan. Yung kanta niya doon, pinakinggan ko, wala. Sa kanta mo na yun, lap trip, kasi ikala ko solo trap, yung pala 6 pa kayo. Ngayon yung sabihin kung dapat purihin tong gago na to. Dapat hindi B-side, dapat tipsy D, kasi isa lang yung kanta mo. Nag-fast rap. Yung part niya doon, ang angas, talagang fast rap. Fast rap. Pero yung starter, napakarami. Mas maganda pa atang magsalita si Auntie, yung nagreklamo doon kay Tito Rapi. Sabihan mo naman yung kabit mo na kami idami-dami sa kung anong story niya ginagawa para sa aming pamilya dahil hindi na kami naniniwala sa inyo na kasama kahit Gago. kapatid ko yung asawa mo, hindi kami sa inyo nakikialam. So, Shernan, alam mo ba? Sabi niya sa akin, nakasabay mo pa raw siya dun sa may TM Republica. O, di ba? Napakagaling. Pinagmalaki mo pa. Patunay lang yun nung wala kang narating. Si Shernan, probinsyano, flip-top, ikaw wala. Ex-batalyon ka pa rin. Sinabi na kasabayan si Shernan para sa kanyang mundo na tinatahak. Pero tumigil ka sa pag-rap. Yung pangarap ay pinadlock. Pero ngayon bumabalik sa pag-rap galing sa injury. Masasabi ko lang bad luck. Tandaan mong puro talo si Anderson Silva nung naisipan niya mag-comeback. Nung naisipan niya mag-comeback, taka na to yung asawa mo. Nababatrip na. Kasi lagi ka raw may ka-text. Ang laki daw ng katawan niya, ba't di mo raw ma-flex? Tangina yung katawan ng asawa na ito masyadong inabuso. Hinayaan mo kay pag-inuman kay kumpare, ayun, di na natuto. Nakakawalwal, naging lawlaw na yung suso. Kawawa naman si B-side, nood-nood na lang ang porn para makakita ng nakatupis. Ikaw yung napapagod mag-side-side, tapos kumikita yung UDs. Nag-post pa to sa Facebook, talagang ang heavy na. 4 na picture, pinag-collage, naka-steady pa. Pupusuan ko na sana tol, naka-ready na. Kaso pagting ko ng camera, naka-retry ka, leche ka. 2019 na, retry ka pa rin. Ganun siya ka-outdated mga pare. Retry ka pa rin? Sige namang 720, wala pa rin nangyari. Ano, masakit? Masakit? Lahat yan, totoo, di ang balita ko, Che. Sa mga hindi nakakaalam ng retry ka, no? Tanga na uso yun, parang 14 ata yun. Retry ka lang. Tatawa ako doon. Tawa ako doon. Sa mga hindi na, malamang yung iba di na alam yung retry ka, no? Pero puta, usong-uso yun dati nung high school ako. So, ayun, natawa lang ako doon. 2019 yung battle na to, tapos naka-retry ka pa daw. Gago. Outdated. Ito ng camera, naka-retry ka, leche ka. 2019 na, retry ka pa rin. Ganun siya ka-outdated mga pare. Yung camera 360, ginawang 720, wala pa rin nangyari. Ano, masakit? Masakit? Lahat yan, totoo, di ang balita kutsero. Bara kung nag-aapoy, di mapigilan ng bumbero. Tiisin mo yung sakit, badang ngayong nilalait ka ni Sorhenyo. Kahit mag-repel tong Omni Night, pasok yung Omni/Leonero. Ano, masakit? Ano, masakit? Huwag mong isiping pinapahiya ka dito. Huwag mong isiping pinapahiya kita dito. Isipin mo na lang, nagtulong tayong dalawa para bawasan lungkot ni Tito. Lil Jan, saludo. Yeah! Yeah! Okay guys! B-side versus Karisma. Tangina. Hindi man ganun ka-powerful yung round 3 ni Karisma, sa kanya pa rin yun. It's a 9-6. Bibigyan ko ng 9-6 yon in favor of Karisma. Ito yung pinakamahinang round ni Karisma sa buong battle. Pero yung first 2 rounds, actually, kanya na yun eh. Diba? So, ayun lang. Basic na, na explanation lang.
First 2 rounds, it's a perfect para kay Charisma. Tangina, hindi enough yung pinakita ni B-side doon. Then round 3, worst nila parehas, pero kung pagtatapatin mo yun, kuha pa rin talaga ni Charisma yan. Kaya all 3 rounds, Charisma, that's 29, 7, 8, tapos 6, 15, 21. So, 29 to 21 in favor of Charisma all 3 rounds. Charisma! Utang ina! Ito yung mga aabangan nyo, sinisigurado ko. Ito yung mga susunod yung idol. Aboto na Dorado, 3-0 para kay Charisma. Judges! Doon. Yun, kay Ram 3GS. Okay, Ram. RIP kayo dyan. Binoto si Charisma, tangina. Promise, napakasolid ng battle na yun. Ibang klase. Yun yung mga battle na ano eh. Ayun yung performance na makikita mo siya sa ano eh. Bihira mo makita sa mga ganitong liga na underground, tol, napaka-solid nun. May mga linya siyang tumatak sa akin. Although may mga generic, pero pasok pa rin yung mga ano. Props pa rin sa kalaban niya, pero kay B-side, pero all 3 rounds kay Charisma. Yun, shoutout sa Pulo Battle League. Blasting nga pala, HU Music, yung sa pamilya. Sa dalawa naglaban kay B-side tsaka kay Charisma, kita-kita naman kumukonekta yung mga suntok ni Charisma, napaka-solid, grabe yung mga referensya ginagamit. So, ang boto ko matibay, solid, lakas ng mga punchline, yun. Overall, kay Charisma. Yung Bagwa, Pamilya Gangsta, tangina, lupit ng Charisma. Talagang ito yung mga abangan niya sa underground na ganito. Ewan ko kung sumasali pa siya sa mga ano, pero props din kay B-side, magaling din siya. Charisma. Yun, diba? So, wala na masyadong explanation eh. Kasi, kitang-kita na Charisma talaga yung battle na to all 3 rounds. So, yun. Shoutout kay Robert G. Thank you, bossing. Nag-request ka ng ganitong klaseng battle at binigyan mo ko ng pagkakataon na mapanood ang debut battle ni Charisma sa Pulo. Kaya, thank you. Big shoutout sa'yo, Robert G. And, tayo ng lakas ni Charisma dito, real to. Kaya, shoutout kay Charisma. Sana makabalik ka sa ano. Alam ko, nagpahinga ka lang sa battle rap, pero sana this 2025 makabattle ka ulit. Gulatin mo kami sa Isa Buhay. Kasi, parang ikaw lang yung wala nung 2024 na Isa Buhay eh. May, ano doon, may 3D, may Class G. Diba? Andun yung mga, ano eh, kampiyon eh, no? Although, 'di ba? Mas maganda naman yung naging performance ni Charisma kaysa kay Lux Artist nung debut battle ba nila, 'di ba? Kaya parang ano rin ako, nag-expect din ako na magiging kasama si Charisma sa 2024 Isa Buhay, pero hindi. Pero sana gulatin niya tayo sa 2025 pagbalik niya, 'di ba? So, yun, shoutout kay Charisma, shoutout kay Robert G. Thank you. And kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.